Kamusta kayo mga kabayabas? Ngayon sa video na ito ay i-share ko sa inyo kung paano ba ang tamang paraan sa pag-rewire ng mga China na motor gaya ng Rusi. At magpapalit na rin tayo ng dalawang handle switch para sa kanyang mga ilaw mga kabayabas. At i-share ko na rin sa inyo kung paano ba ang tamang paraan ng pagkakabit nitong handle switch sa ating mga motor. Kaya relax lang kayo dyan mga kabayabas at sisimulan na natin ang pagre-rewire ng motor na ito. Ayan guys, dito na tayo. Inaayos na natin itong papalit nating handle switch dun sa Rusi 125 na ginagawa natin, nire-rewire natin. So na yun, ito na modified ko na to, inaayos ko na. Itong handle switch na to is bago talaga to, brand new to. In-order ko lang ito sa online shop. Kaso ang problema sa inyo mga kabayabas, para maging aware na rin kayo, na hindi porket bago yung pesa na ikakabit natin dun sa ating mga motor is titino na yung motor natin, kasi baka magtaka kayo, sabihin nyo dun sa shop na pinuntahan nyo o sa nag-rewire na bakit bago yung ikinabit ninyong handle switch pero okay nung umpisa, pero nung may tumagal-tagal hindi inaabot ng ilang buwan is nagloloko na siya. So para maging aware kayo guys, so ito yung nagiging dahilan niya. Hindi naman porket talagang bago yung order natin is okay na talaga yung kalalabasan. So, ito guys, yung wire nung handle switch na binili natin. Ito yung kasama niyang wire. At ito naman yung stock nung dati pa rin. So, tinanggal ko lang dahil okay pa naman yung mga wire niya. Hininangan ko lang. At ito naman yung bagong wire nung binili natin handle switch. So, kung titignan nyo lang siya ng ganyan guys, is parang wala naman siyang pagkakaiba. Almost same lang naman sa laki ng wire. Parang mas malaki pa nga to. Pero China talaga. Malaki lang siyang tignan guys. Pero yung wire sa loob niya is sobrang ninipis. At talagang bilang na bilang mo lang kung ilang perasong wire yung nasa loob nito. Kaya kung itong ikakabit natin dun sa ating motor, kahit sabihin natin na bago pa yan, eh hindi niya kakayanin yung load na papasok sa mga wire na to. Kaya maaaring magkakaproblema pa rin yung wiring system ng ating motor at yung ating mga ilaw. Dahil iinit lang naman tong wire na to habang tumagal, lalo pag nag long ride ka. Hindi gaya nitong stock na wire na galing pa sa manufacturer talaga, is makakapal talaga siya guys. Mukha siyang manipis pero yung wire niya sa loob is talagang solid talaga, tsaka makapal. Yan, kung stock lang naman yung mga ilaw natin na gagamitin, goods na goods talaga. So, i-recommend ko sa inyo, kung nagpakabit kayo sa mga shop, wag ninyong hayaan na kukunin nila yung stock ng pagpapalitan ninyo. Lalo na yung mga wire na yan, mga kabayabas. Kung meron kayong kilalang nag-electrician na magaling talaga, tapos pinagkakatiwalaan nyo na, doon nyo na lang dalhin, at least, kung magmamalasakit sa inyo yung electrician na yun, kung lagi naman isang niya nagpapagawa, eh, alam niya na ganito ang nagiging issue ng mga bagong mga handle switch na nabibili natin. Yan. Maganda lang siya tignan, dahil bago nga. Pero, lalong-lalo na yan, yung mga terminal sa loob, sobrang ninipis. Once na kinunik natin yan doon, sa kanyang mail, dun sa harness wire niya, maaaring maluwag sa loob yan, at talagang mag-iinit lang. So yan, kung tuloy-tuloy na hanggang sa masira na rin yung switch na yan, mangingitim na yan ang mangingitim. Hanggang sa pati yung mga ganito niya, guys, yan, sa mga switch niya, is iinit, masusunog na yung mga plastic na to. Yan yung sarami ng mga naging encounter ko na ganito. Minomodified ko yung mga switch nila na ito. So tinatanggal ko yung mga wire na yan, pinapalit ko yung mga kapal. So bibili ako ng wires na mga kapal, gaya nito mga kabayabas. So yan, pinapalit ko ito mga kabayabas. Pinapalitan ko siya ng mga kapal na wires, gauge number 18 or 20, good na good na yan, para tumagal yung motor. At pinagamit nila, yung wire niya buhay pa, hindi masisira. So yung mga kabayabas dito, nakaksin niya, bago siya, parang bago tignan mga kabayabas. Ito yung papunta ng kanyang left switch, yung merong signal light. So ito siya mga kabayabas. Yan.
high and low. Bagong-bago. Pero yung wire niya, mga kabayabas, hindi bago to. Ito yung stock wire na nanggaling dun sa kanyang lumang handle switch. Ito yan mga kabayabas. Yung kanyang lumang handle switch. So yan, kinuha ko yan. Yan, tinanggal ko lang. Ayan, kung napapansin nyo, ito yung luma. Tinanggal ko. Pinalit ko yung bago kasi may sira na rin naman siya dito. Yan, yung galing dyan. Siraan yan mga kabayabas. Ito yung dito niya. Kaya sabi ko dun sa may-ari, palitan niya. Pero, i-modified ko para mas matibay. Ayan. Hindi ko siya kinabit na isang buo. Ganyan mga kabayabas. Kung nag-wiring kayo, lalo-lalo kung kilala niyo yung ginagawa ninyo ng motor, is kailangan din talaga natin magmalasakit sa kanila para hindi naman sila lagi napapagastos. So ayan, bagong-bago na. At least, bukod sa naging bago, at stock pa rin yung wire niya, matibay pa rin. So ayan, parang galing pa rin ang kasa. So ito, wala na. Pero pwede pa rin magamit mga kabayabas. Magagamit pa rin yung pinaka-housing. Kasi ito naman yung isa niya mga kabayabas. Ayan mga kabayabas, yung isa niya. Ito naman, yung papunta ng may silinyador, papunta ng right switch. Ayan mga kabayabas. May hazard, dahil pang Rusi. Ayan, may hazard. Park light, then supply papunta ng high and low. Ayan mga kabayabas. Ganda. So ikakabitan natin doon sa kaninang binibidyohan natin yung Rusi. Alam niyo naman, medyo hindi nyo alam kung Rusi pa ba yung motor pa ba. Pero ang ginawa ko kasi, nung tinanggalan ko na siya ng tangke, tinanggal ko yung cover, tinanggal ko yung upuan, is ginawa ko, nilinisan ko muna yung mga wire niya para ma-expose yung mga kulay. Masyado na, pare-pares na yung kulay kasi ang isang kulay na lang nakikita ko, kulay lang is at ganun na, parang kulay alikabok, o yun na. Ngayon, iba-iba ng kulay makikita mo, malinis na siya. So bago natin siya i-tape, para kumapit yung tape, matibay, hindi siya kakalas. So ayan. Kakabit ko muna ito mga kabayabas, tapos mamaya update ko kayo pag naikabit ko na rin. So ayan mga kabayabas, naikabitan natin yung kanyang dalawang handle switch. At ayan na, ng mga dulo-dulo niya. At i-connect na lang yan mamaya pag naikabit natin yung headlight. At iayos ko na pala mga wirings, pati na rin ang susiyan, bubuhayin natin. At hindi ko na bibidyohan ng buo mga kabayabas, hanggang dito na lang ang video i-share ko sa inyo para masimulan ko na ang paggawa dito. So ayan lang mga kabayabas, salamat sa inyo at salamat sa inyong panonood.